Ang tanong, masarap sa akin ang pansit kabagan pero siya ba ang pinakamasarap na pansit para sa akin? Ano ga ang best pansit sa Pilipinas? Siyempre, ang Batangas Lomi. Sabi ko naman sa inyo, syempre hindi mawawala ang lumi ng Batangas. Yan ay ang aking bias na opinion bilang Batanggenyo. Pero ako na may napaisip, sa dami ng masasarap na pansit sa Pilipinas, Dalawang overload ulit, Sam. Dalawang overload, Sam. Wow! Yeah. meron kayang tatalo sa aking paborito? Kaya naman naisipan kong suyurin ng Maynila para hanapin at timusan ang iba't ibang pansit ng Pilipinas na narito. Kaya yan ay nag-trending ay dahil sa kanilang overload, 99 pesos. Pagkatapos matikman ay sasabihin ko kung alin ang pinakapanalo. Eating every Pinoy pansit, let's go! Pansit Battle Patong naman tayo at dini tayo sa Chi-Cheese Pansit Battle Patong. Yan, nakita ko lang rin, nadaanan lang rin ang aking paningin sa Google Maps at nakita ko kagaganda ng mga reviews kaya dini tayo for our Pansit ng Pilipinas episode. Dayo tayo sa Tugigaraw for Pansit Battle Patong. Ari ang ating mga pagpipilian. Single order tayo ng Pansit Battle Patong. Halin kaya dini. Siyempre, dini na tayo sa Lodi para nandun na lahat. Yan, ang healing daw ay, yan ay giniling na kalabaw. Tapos karahay ay lechong kawali. Tapos sinisis ay mag-garlic longganisa rice meal, 3 pieces agad. Yan, gigisa na ng atay. Bango. Tapos, ari na yung healing. Giniling. Kalabaw yung giniling yung. Siyempre, pag Pansit Battle Patong, kalabaw yan. Naglalagay na ng mga gulay para healthy naman ang ating Pansit Battle Patong. Kasadya naman may gulay yan. Tapos, kaldo para naglulumila. Tapos, lalagay na yung Mickey noodles. Pag Lodi ay 200 grams. Galing dito kay Garaw yung ano nyo, Mickey. Yan sadyang ginagamit. Ito pati yung toyo. Papalambutin lang yan. Yan. Yung kanilang toyo na ginagamit. Balabon daw ang tawag. Yan ay legit galing to kay Garaw. Itlog nga yung puti ngayon na. Yan. Kasi sadyang may itlog ang Battle Patong. Yan nga ay pinapatong sa pansit. Yung itlog. Nilagay na ang pampalasa. Biglang bumango eh. Yung pinatong na. Tapos papatong din ng malasang yung gulay saka yung giniling. Dahlia. Ari yung batil. Sorry yung... Ari yung pinaglutuan kanina, no? Tapos yan, may binatin na itlog. Yan, serve separately yan. Chicharong bulaklak. Lechong kawali. Ari na ang napakasarap, napaka-loaded at mukhang napakalasa na Pansit Battle Patong ng Tugigaraw. Ari naman, natimusa ko na dati. Maraming beses na ako nakatikim ng Pansit Battle Patong pero first time ko matitimusan din sa Chi-Cheese. Akalain mo yun. Tama naman sa mga toppings pala ang yun, lumabas ng itlog. Yan. Gusto ko muna yung pansit muna. Yung pansit na may giniling, gulay. Yan ay hindi agad napapaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Toyo yung lasa niya, pero hindi siya yung lasa ng toyo sa ibang pansit.
to talaga to, importante pag pancit battle patong ay yung legit na toyo na galing ng Tugigaraw. Yan. Okay na yung lasa na rin. Lagyan lang natin ng kaunting sausawan. Ang sausawan daw din ay mix ng toyo, kaunti lang, kalamansi, sibuyas, saka na rin suka. Yan, kaunti lang. Samahan na natin ng itlog. Tapos bawat subo daw din ilalagyan mo na rin. Yan. Lagyan na rin natin na rin lechong kawali nga rin para mayroong crunchy component. Nilagyan ng sausawan, lalo na yung sausawan na to, yung sibuyas talaga yung yung dagdag sarap na hahanapin mo. Tapos susundutan mo na rin yung sabaw, ari daw ay hinihigop. Wow! Pwede mo na isabaw yung sa kanin eh. Yan. Kasi ang daming, kaya malasa talaga itong pancit battle patong. Ang daming flavor components eh. Kasi yung kaldo nila malasa. Yung habang ginigisa mismo, may lasa yung gisa. Yung toyo, malasa. Tapos tatapingan mo pa ng gayaan. Now this is a solid bite. Higop sabaw. Sana lang, ito ay meron ding longganisa. Pero yan, may chorizo naman. Yan ang magdadagdag ng sweetness. Ang tamis ng chorizo. Yun ang another layer of flavor. Pagsasama-samahin na natin na rin. Pancit, lechong kawali, aring sausawan, chichabu, chorizo, syempre yung gulay, yung giniling. Ay pangarap ko makadayo ng Tugigaraw para makatikim ng legit na pancit battle patong doon. Pero ngayon ay ayos na din sa Chi-Chi's Tugigaraw Battle Patong. Iba na sadya ang Kuya Mike's Pancit Bato. Mula sa maliit na kariton ay may pwesto na din eh. Pero nandito pa rin tayo sa Muñoz branch nila. Yung likod ng Walter Mart, dini pa rin yung pwesto niya. Pero yakita nyo may na sadya, may pwesto na sadya. May mga combo meals na rin pala siya. Hindi ko tanda kung may ganyan dati. Pero ari sadya ang best seller nila. Ari ang na-miss ko eh. Pancit Bato overload. Pero meron din naman sila yung lang. Yung basic lang. Yung pinaka-plain, parang hindi nagtaas ang presyo ah. Or kung nagtaas, very minimal. Yun, yung plain 30 pesos, may pancit bato ka na. At yung pancit bato overload, 99 pesos lang. May pork lechon, chichabu, siomai, Shanghai, saka egg. Pwede ka pa magpa-add-on. Panahon ko na yan. Pati ka mo kayo. Biruin mo, 30 pesos, may plain ka na. Kaya naman talaga sumikat ang Kuya Mike's Pancit Bato. Pero kaya yan nag-trending ay dahil sa kanilang overload. 99 pesos, may pork, may siomai, may Shanghai, may chichabu, saka may itlog at syempre yung kanyang Pancit Bato. Yan, yun no, 99 pesos. Parang gusto ko magkanin din ya. Pero wag na muna. First bite, thank you Lord. Yung alat na tamang-tama lang, yung hindi masyadong maalat. Tapos may mga toppings na putok-batok. Ang sausawan sadya sa Pancit Bato, suka. Yan, konti laang. Tama-tama yung suka din sa mga pork, saka sa mga chichabu. Lalagyan natin ng fried garlic. Yan, napadami. Nabubuo pa nga. Tapos, chili oil. Kung tama ang tanda ko, ay masarap ang chili oil ng mga are. Yan, hahaluin maigi. Sundot na rin tayo ng chichabu. Ganun pa rin yung nila, yung chili oil nila.
Isa sa mga rason kung bakit gusto kong dumayo ng Bicol sa bato ay para matimusan yung pansit bato doon mismo. Pero not a bad alternative, lalo na sa atin ng mga taga Maynila sa mga karating bayan. Siomay. Yung siomay nila, yung mga typical na street siomay. At hindi naman lalaki rin Kuya Mike. Itong pwesto nila, hindi naman lalaki ng ganito. At balita ko, mas lalaki pa sila. Nakuha na daw nila yung katabing pwesto. Hindi naman sila lalaki ng garden. Kung hindi masarap, syempre hindi sulit. At hindi rin dadami yung branches nito kung hindi maraming nakapaibig. Sa mga toppings, aring pork ang pinaka-paborito ko. Solid stop. See you sa next one. Ayan, quick stop naman tayo din sa Susie's Cuisine para magpansit palabok. Yun, katuwa ko nung nalaman ko na may pansit palabok pala din sa Tomas Morato. Walking distance from our hotel. Kasi rin Susie's Cuisine, natimusan ko rin dati nung nasa Pampanga kami. Kasi doon to galing eh. Legendary name to doon. Parang 1972 pa siya doon. At kung tama ang tanda ko, sarap na sarap ako sa kanilang palabok. First bite. Thank you, Lord. Tamang-tama yung tanda ko. Saktong-saktong alat. Tapos, tin noodles. Yung sauce niya really thick. A little tangy. Konting-konti lang. Tapos yung crunch from the chicharon. Sarap. Lagyan lang natin ng kalamansi to really bring out the flavor ng pansit palabok. Iniisip ko kung ako'y magpapansit palabon pa sa episode to kasi ano ba talaga yung pinagkaiba ng pansit palabok saka sa pansit palabon? Ang alam ko kasi ay halos pareho siya sa sauce. Ang pinagkaiba ng pansit malabon ay thicker noodles. Correct me if I'm wrong. Saka yung pansit malabon yata gumagamit ng crab paste sa sauce niya. Pero ako pag tinitikman ko, hard to distinguish yung lasa. For me, hindi ganun ka-sophisticated yung palate ko. Pero just in case ba na magkaroon tayo ng part 2 at isama kong pansit malabon doon, sana recommended nyo? Let me know in the comments. Pero pag pansit palabok, I can highly recommend Susie's Cuisine. Siyempre, hindi kompleto ang pansit food crawl kung hindi tayo maglolomi. Sa amin man sa Batangas ay lumi. At din sa Maynila, marami na rin mga lumihan. Pero Aring Andy's ang pinaka-established na pangalan. Kala mo hindi mula bata naglulumi na. Hoy, may mapa pa ng Batangas. Ayun, taga-Dini ako, taga-Lipa. Tapos yan, pakita ko yan. Yan yung mga bayan sa Batangas. So, meron ako series sa channel ko na Eating at all 34 cities and municipalities sa Batangas. So iniisa-isa ko yan. May kanya-kanyang vlog yan. So para mapanood nyo yun, make sure nakasubscribe kayo sa channel ko and click on the notification bell para updated kayo pag naglabas ako ng mga video dyan. So far, meron na akong Padre Garcia, San Juan, Rosario, San Jose, Cuenca, Mataas na Kahoy, tapos upcoming Santo Tomas ko. Kaya make sure nakasubscribe kayo para mapanood nyo yun. Yan, ari ang short history ng Lomi. Siyempre sa amin nagsimula yan sa Lipa, kay Timeng. Kung gusto nyo matimusan ng original na Lomi sa Lipa City Pansiteria, yun ang birthplace niyan. Yan, papakita nila kung paano nila lutuin ang kanilang lumi. Yan, gisa ng sibuyas. Tapos yun, yung kaldo. Isa sa mga sikreto na nagpapasarap sa lumi ng Batangas ang kaldo. Yan ay pinakuluan na buto-buto. Tapos syempre yung Mickey, fresh dapat yan. Tapos parte rin ng lumi ng Batangas ang binating itlog. Ihahalo rin yan dyan. Tapos syempre kanilang iba't ibang pampalasa, secret ang iba dyan. Pag yan inakasulak na kaunti, ilalagay na yung itlog dyan. Tapos syempre, palaputin yan, the legit Batanggenyo Lomi way. At yan,
cassava flour. Yan ang nagpapalapot sa dyan ng lumi ng Batangas. Hindi po cornstarch, kundi cassava flour. Iba ang texture ng lumi kapag cornstarch ang ginamit. Ayan, kita nyo. Ang bilis lumapot. Yan. Nilagay na rin ang itlog. Nakita nyo, lapot na. Yan ang isa sa pinakasikat or notorious na karakteristik ng lumi ng Batangas. Yung lapot na iyan. Yan. Lalagay na sa malukong, malaking malukong at bigang ating order. Itlog, pork slices, Shanghai, atay. May giniling din ang kanilang lumi. Kikiam. Kikiam din, street kikiam. Ang lumi pala nila, street food trip din yan, may fishball. Ano kayang ilalagay doon sa bakanting iyon? Ano kaya yung chicharon, bawang, and green onion. Yan, beautiful. Are na. Yun, no? Are na. Sabi ko naman sa inyo, syempre hindi mawawala ang lumi ng Batangas sa ating pansit episode. Are na, kita nyo naman. Yung lapot niya, hindi kasing lapot ng nakagawian ko sa, sa lipa. Although may mga lumihan naman sa Batangas na garnilang ang lapot. I'm thinking parang Liam's gayon, garni ang lapot. Yan. Yung Mickey looks legit sa toppings. Ay meron naman dito yung mga legit na toppings sa Batangas lumi tulad ng giniling, may mga lumihan na may gayaan, atay, syempre pork slices, yung ibang lumihan, may mga Shanghai na rin. Ang kakaiba din ay yung street kikiam saka yung fishball. Tapos yan, syempre may din, chicharon din. Tapos, kailangan ko ituro sa inyo, pagkain ng lumi, kailangan ililipat nyo sa plato yan. Kasi yan ay mainit, saka pag hinalo mo ng hinalo din ay lalabnaw. Kaya din mo dapat lilipat sa plato. Tapos tikman muna natin ng walang sausawan para malaman natin kung gaanong adjustment ang ilalagay natin. Yung noodles lang muna, saka yung kaldo. Yan. First bite. Thank you, Lord. Kahit hindi siya ganun kalapot, kuha niyo yung lasa ng lumi doon sa amin. Yung lasa, isa pang importante na kailangan yung malaman sa lumi ng Batangas, yan ay sadyang kulang sa timpla. Yan ay ine-enjoy na merong kalamansi, tapos maraming sibuyas, sili, at toyo. Basically, maanghang na toyo mansi na maraming sibuyas. Yan, sasandok na ulit tayo. Samahan natin ang toppings. Tapos yan, ihahalo mo na doon sa plato mo ng lumi. Yan talaga mag-e-elevate ang lasa niyan. Dagdag na alat, konting asim, anghang, konting anghang. Freshness ng sibuyas, yung talaga ang mag-e-elevate sa lasa ng Batangas lomi. Tapos importante din sa lomi experience yung toppings. Personally, gusto ko yung mga crunchy na toppings. Tapos syempre yung mga classic na toppings. Again, yung lomi ng Batangas, kung as is, walang sausawan, ay mas malasa sa dyan ibang pancit ng Pilipinas. Pero pag yan ay in-enjoy mo, how it's meant to be enjoyed, may sausawan, ay solid na solid sa dyan ang Batangas lomi. Solid stuff din sa Andes. See you sa next one. Yan,
isa sa mga paborito ko na regional na pansit, ang Pansit Lukban, aka Pansit Habhab. Yan. At din sa Maynila, maghanap ka lang ng Bodies, a proud Lukban brand, ay makakatikim ka na ng Pansit Habhab. Bale, ang Pansit Habhab, yan, di may pansit. Yung version ng Bodies, talagang masarsa. Tapos may mga sayote, carrots, gulay. Tapos may mga pork din. Ayan, dahil Pansit Habhab, kakainin natin to ng the classic way, the classic Habhab way. Kung paano nila kainin sa Quezon. First bite. Thank you, Lord. Yung pansit, may ligat ng konti. Tapos salty. Yung flavor niya ay nasa soy sauce flavor. Sarap ng pork, ang lambot ng pork. Almost like adobo. Ang Pansit Habhab, kilala din yan na nilalagyan ng suka. Nilalagyan mo ng suka. Yan ang pinaka-condiment yan. Kung ang pansit ng Batangas, ng Lipa, ay toyo mansi, are nilalagyan ng suka. Lalagyan natin sa plato, ako'y nasasamid pag hinahabhab. Masakit nyo naman yung usok na yan. Lagyan din natin ng sayote sa carrots. Yan, so pansit with pork. Lagyan natin ng sayote. Quality talaga. Ang Pansit Lukban. I can see kung bakit isa to sa pinaka-popular, pinaka-kilala na regional pansit. Tapos, sa panglaging kausap niya, yung Lukban Longganisa. Umorder si Aisha ng Lukban Silog. Ari ay malimit din nakaulam ng Pansit Lukban. Talaga hindi pinaghihiwalay ari. Yung Lukban Longganisa a little sweet. Tapagan mo compliment doon sa Pansit Lukban. Yung salty, tapos nilagyan mo na ng suka. Kaya naman na rin sa maraming kanto sa Lukban, makikita ka ng mga nagatoy, mga kalde-kaldero. Tapos serve mga 15 pesos, 20 pesos. Talagang solid na merienda. Even a light lunch or light dinner. Tapos pag natapos kayo, kakain kayo ng budin. Yung kasama cake ng Lukban. Solid na pansit. Solid na stop sa ating Pansit Food Crawl. See you sa next one. Hindi na naman tayo sa pinagmamalaki ng Kabagan Isabela, ang Pansit Kabagan at dini sa Maynila, ari ang pinakamatunog na pangalan, ang Pansit Kabagan dini sa Blumentritt. Kita nyo naman, aga pa, alas 5 pa laang, ay ang dami ng tao. Dini naman, Pansit Kabagan lang ang tinta, pipili ka na laang. Siyempre doon tayo sa overload. Yan yung kompleto ang toppings, may bola-bola, lechon, kawali, liver, saka quail egg. Yan, narin na yung pansit. Sadyang noodles sa ginagamit sa Pansit Kabagan. Tapos, niluluto doon sa kaldot, pinapalasahan. Bango, grabe. Tapos din, pagkakahango dyan, lilipat sa malukong na plato. Tapos, lalagyan ng toppings. Depende kung anong order nyo. Kaya ganda na sistema nila din. President! Giliran tayo ito, dalawa kay Mix lang yun. Dalawang take out na lang. Pau. Tapos dalawang overload ulit, Sam. Overload, Sam. Pau! Yeah. Grabe yung isang room. Yan. Parang lilimang minuto bago naubos. Yan, magsasalang na ulit. Yan, narin na ang Pansit Kabagan. One of my favorite na regional pansit. Tingnan nyo naman yan, lalo na pagayang overload. At kita nyo naman, basta masarasang pansit, ay panalo sa akin yan. Sarasa pa lang. Ang tanong, ari kaya ay enough para ma-overtaken ang Lomi ng Batangas bilang paborito ko na pansit ng Pilipinas. Yan, yung pansit lang muna talaga. Nakita nyo, tin noodles enveloped in that broth. First bite. Thank you, Lord. Really salty. Yung noodles niya talagang inabsorb na yung pinakalasa. Yung talagang almost, hindi naman mushy, pero talagang inabsorb niya talaga yung bawat kagat mo ng noodles, lasang-lasa mo yung alat.
Speaking of alat, babalansin lang natin yan. Sausawan yan, kalamansi, tapos sibuyas, sili, tapos lagyan lang natin ng kaunting toyo. Kaunting-kaunti lang kasi para sa akin maalat na yan. Tapos lalagyan natin ng suka. Not sure kung karni ang legit na sausawan sa Isabela, pero may suka sa sa mesa eh. Tapos lagay natin sa yan yung may lechong kawali. Maraming sibuyas, samahan na rin natin ng bola-bola. That sauce really made a huge difference. At tayo saka bola-bola, make sure damihan yung sibuyas. Kasi yung freshness ng sibuyas, dumadagdag ng sarap yan. So obviously, hindi natin nakain ng lahat ng regional pancit sa Pilipinas at napakarami nun. Tapos, eto, kumbaga testing laang. Kung gusto nyo ng ganitong content, mag-recommend kayo ng mga pancit na hindi ko pa nakakainan. Pwede natin gawa ng part 2 ito. Comment nyo lang yung suggestion nyo. Consider natin yan para sa part 2. Ang tanong, masarap sa akin ang pancit Kabagan, pero siya ba ang pinakamasarap na pancit para sa akin? Para sa akin, growing up as a Batanggenyo na 6 years old pa lang ay naglulumi na hard to beat yung nostalgia factor ng Batangas Lomi. So for me, yung pa rin ang pinakamasarap. Siguro naman yung mga taga Isabela, mga Tugigaraw, at yung mga iba nating na feature na pansitan dito. Pag nandiyan na rin nostalgia factor, yun na rin ang pinakamasarap na pansit para sa kanila. So not a knock sa mga pansit na na-feature natin sa vlog na to. May kanya-kanyang sarap yan. Kaya naman yan ay naging legendary sa kanilang lugar. Pero for me, Batangas Lomi, specifically Lipa Lomi, yun pa rin ang the best. Pero outside Batangas Lomi, aring pancit Kabagan ang pinaka-paborito ko. Kung gusto nyo malaman kung bakit sarap na sarap ako sa Lomi, panoorin nyo dito, may Lomi food trip tayo doon. At syempre, huwag kakalimutan, click ang subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.